Naisip mo na ba kung ano ang tunay na layunin ng iyong buhay? Bakit ang mundo ay puno ng pagdurusa kung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na perpekto? Ang sagot ay nasa isang banal na plano na nagsimula sa Eden at umaabot hanggang sa kawalang hanggan. Ito ay hindi isang hindi nalutas na misteryo. Ito ay ang kwento ng sangkatauhan na nakasulat sa Biblia, kung saan ipinahayag sa atin ng Diyos ang orihinal na layunin ng kanyang paglikha, ang trahedya ng pagkahulog, ang pag-asa sa pagtubos, at ang pangako ng isang maluwalhating hinaharap. Ngunit narito ang isang bagay na hindi binabaliwala ng marami. Ang bawat tao ay bahagi ng planong ito at ang desisyon na kanilang gagawin ay tutukuyin ng kanilang walang hanggang tadhana. Dinisenyo ng Diyos ang lahat ng may kasakdalan, ngunit binago ng kasalanan ang takbo ng sangkatauhan. Mula noon, ang kasaysayan ay naging labanan sa pagitan ng paghihiwalay sa Diyos at ng kanyang walang sawang pag-ibig na iligtas tayo. At narito ang katotohanan na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Hindi iniwan ng Diyos ang sangkatauhan sa kawalan ng pag-asa. Sa simula pa lang, mayroon na siyang plano ng kaligtasan at ang planong iyon ay natupad kay Jesus. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang sakripisyo? Paano nagbabago ang iyong buhay ngayon? Sapat na ba ang maniwala sa Diyos o may iba pa bang kailangan mong malaman bago maging huli ang lahat? Dadalhin ka ng video na ito sa 4 na pinakamahalagang yugto ng banal na plano: paglikha, pagkaulog, pagtubos at katuparan. Makikita mo kung paano konektado ang lahat at mauunawaan mo na walang nangyayari sa mundo ay nagkataon lamang. Higit pa rito, matutuklasan mo na binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran. Ngunit narito ang pinakamahalagang tanong: talagang handa ka ba sa darating? Inaakala ng marami na mayroon silang panahon, ngunit nagbabala ang Biblia na malapit na ang wakas at ang mga gumawa lamang ng tamang pagpili ang magiging handa para sa kawalang hanggan. Kaya't bigyang pansin hanggang sa huli, dahil hindi lang ito isang video, ito ay isang kagyat na panawagan upang maunawaan ang katotohanan na tutukuyin sa iyong buhay. Huwag hayaang may anumang pagdududa. Kung naniniwala ka sa Diyos at sa kanyang salita, manatili sa amin. Mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification dahil ang ihahayag namin ngayon ay maaaring magpabago sa iyong buhay magpakailanman. Sa simula, ipinahayag ng Diyos ang kanyang perpektong plano para sa sangkatauhan. Sa Genesis 1:1, mababasa natin na nilikha niya ang langit at ang lupa na nagtatag ng kaayusan at layunin sa lahat ng buhay. Walang random. Bawat bituin sa langit, bawat nilalang sa lupa, lahat ay dinisenyo na may banal na karunungan. Ngunit ang pinakakahangahangang bagay ay hindi lamang nilikha ng Diyos ang isang gumaganang mundo. Ngunit ginawa niya ito ng may pag-ibig na may walang hanggang layunin, at sa tuktok ng kanyang nilikha, kanyang inanyuan ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis, Genesis 1:26, na nagbigay sa kanya ng isang pambihirang bagay. Ang kakayahang kumonekta sa kanya ay hindi produkto ng kaguluhan o pagkakataon, ngunit isang refleksyon ng lumikha. Alam mo ba kung gaano ito kalalim? Binigyan tayo ng Diyos ng kamalayan, damdamin, kalooban. Ginawa niya tayo na may layuning mamuhay sa pakikipag-isa sa Kanya. Tinatamasa ang Kanyang presensya at layunin. Mula sa unang hininga ni Adan, itinatag ng Diyos ang isang malapit na kaugnayan sa sangkatauhan. Inilagay niya siya sa halamanan ng Eden, isang perpektong lugar kung saan walang pagdurusa, kamatayan o kasalanan. Isipin ito, isang paraiso kung saan nagsimula ang bawat araw sa kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa lahat. Walang takot, sakit o lungkot. Tanging pagkakaisa, kapunuan at kagalakan sa presensya ng Panginoon. Lumakad sina Adan at Eva kasama ng Diyos, nakipag-usap sila sa Kanya, ang kanilang relasyon ay direkta, walang hadlang. Iyan ang nais ng Diyos para sa sangkatauhan. Hindi lamang pag-iral, kundi isang masaganang buhay kung saan ang kanyang pag-ibig at kaluwalhatian ang sentro. Ito ang orihinal na disenyo ng Diyos, na mamuhay tayo sa pakikipag-isa sa Kanya, nararanasan ang Kanyang kabutihan sa buong paraan. Gayunpaman, hindi tayo nilikha ng Diyos bilang mga robot. Binigyan niya tayo ng kalayaang pumili, ang kakayahang pumili. At narito ang isang mahalagang punto, ang pagsubok ng pagsunod. Sa gitna ng halamanan, inilagay ng Diyos ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama
at nag-iwan ng malinaw na tagubilin. Huwag kumain ng bunga nito. Genesis 2:16-17. Ito ay hindi isang banal na kapritso, ngunit isang limitasyon ng pag-ibig. Binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng pagkakataong magpasya kung magtitiwala sila sa Kanya o susunod sa sarili nilang paraan. At narito ang isang bagay na makapangyarihan. Ang pagsunod sa Diyos ay palaging isang bagay ng pagtitiwala. Kapag sinusunod natin ang Kanyang mga utos, ipinapakita natin na naniniwala tayo sa Kanyang kabutihan at karunungan. Hindi niya tayo binibigyan ng mga panuntunan para limitahan tayo, ngunit para protektahan tayo. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagpasya ang mga tao na huwag pansinin ang tinig ng Diyos? Alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari. Ang Kanyang omniscience ay nagpapahintulot sa Kanya na makita ang higit sa kasalukuyang sandali. Gayunpaman, pinahintulutan niya ang tao ng kalayaang pumili. Ipinakikita nito sa atin ang isang mahalagang simulain. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na ibigin siya o sundin siya. Gusto niya ng tunay na relasyon, hindi sa pilitan. Sa Eden, nasa Adan at Eva ang lahat ng kailangan nila. Wala silang kulang. Ngunit sa kabila nito, isang kilos lamang ang magpapabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang nagsimula bilang isang perpektong mundo ay malapit ng guluhin ang paghihimagsik ng tao. At bagamat hindi pa pumapasok ang kasalanan, ang Diyos ay mayroon ng inihanda na plano ng pagtubos. Mula sa simula, ang Diyos ay nagtatag ng isang perpektong disenyo, isang mundong walang kasalanan o kamatayan. Ang lahat ay nakaayon sa Kanyang kalooban. Ngunit ang malayang pagpapasya ay nagpakita sa atin ng isang hindi maikakaila na katotohanan. Ang tao ay may kapangyarihang pumili ng kanyang kapalaran. Sa susunod na punto, makikita natin kung ano ang nangyari nang ang sangkatauhan ay gumawa ng maling desisyon at kung paano ito nakaapekto sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang pagiging perpekto ng Eden ay mapapalitan ng isang espiritual na pakikibaka na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Paano tayo umabot sa puntong ito? Anong mga kahihinatnan ng dulot ng pagpiling iyon? Sama-sama nating alamin sa susunod na bahagi. Ang lahat ay tila nasa perpektong pagkakaisa sa Eden. Namuhay sina Adan at Eva sa pakikipag-isa sa Diyos, nasiyahan sa Kanyang nilikha at walang kahihiyan o pagdurusa. Ngunit may magbabago. Sa Genesis 3:21-7, makikita natin ang pagpasok sa eksena ng ahas, si Satanas na nagbabalat kayo. Natusong nilinlang si Eva. Talaga bang sinabi sa iyo ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng anumang puno sa hardin? Tanong niya na naghahasik ng pagdududa sa kanyang puso. Dito makikita natin ang diskarte ng kaaway, ang pagbaluktot sa salita ng Diyos para lituhin at pahinain ang pananampalataya. At si Eva, sa halip na matatag na tanggihan ang kasinungalingan, ay nagsimulang makipag-usap sa ahas na nagbigay sa kanya ng puwang upang maghasik ng kawalan ng tiwala sa puso ng tao. Ang kasalanan ay hindi nagsisimula sa pagkilos, ngunit sa pagdududa. Nakuha ng ahas si Eva na ituon ang pansin sa tila ipinagkakait sa kanila ng Diyos, sa halip na lahat ng ibinigay na niya sa kanila. Nang makita ni Eva ang bunga, napagtanto niya na ito ay nakalulugod sa mata, mabuti para sa pagkain, at kanais-nais para sa pagkakaroon ng karunungan. Ito ang susi. Sinasabi sa atin ng 1 Juan 2:16 na ang kasalanan ay laging pumapasok sa tatlong bahagi. Ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay. Kinuha ni Eva ang prutas at kinain, at pagkatapos ay ibinigay kay Adan na kumain din. Dito naganap ang trahedya. Hindi lamang nasira ang pagsunod, kundi pati na rin ang pagtitiwala sa Diyos. Sa sandaling iyon, nabuksan ang kanyang mga mata, ngunit hindi upang makita kung ano ang mabuti, ngunit upang mapagtanto ang kanyang kahubaran. Nakaramdam sila ng kahihiyan at takot, at sa halip na tumakbo patungo sa Diyos, nagtago sila mula sa Kanya. Hindi lamang inihiwalay sila ng kasalanan sa lumikha, ngunit binaluktot din nito ang kanilang pangunawa sa Kanya noon, ang Diyos ang kanilang kanlungan. Ngayon natakot sila sa Kanya at gustong tumakas mula sa Kanyang harapan. Tinawag sila ng Diyos. Nasaan ka? Genesis 3:9. Hindi dahil sa hindi niya alam ang kanilang kinaroroonan, kundi dahil binigyan niya sila ng pagkakataong magtapat. Ngunit sa halip na managot, sinisi ni Adan si Eva, at si Eva ang sinisi ang ahas. Ang kasalanan ay hindi lamang nagdudulot ng paghihiwalay sa Diyos,
ngunit sinisira din nito ang mga relasyon ng tao. Sa isang iglap, ang dating pagkakaisa ay nauwi sa akusasyon at pagkakahati, at ang mga kahihinatnan ay kaagad. Sinabi sa kanila ng Diyos na dahil sa kanilang pagsuway, ang lupain ay susumpain, ang trabaho ay magiging mahirap, ang panganganak ay magdadala ng sakit, at ang kamatayan ay magiging isang hindi matatakasan na katotohanan. Ang pinakaseryosong bagay ay ang pagpapatalsik sa kanya sa Eden, isang simbolo ng paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Hindi na sila makalakad kasama niya gaya ng dati. Ang kasalanan ay nagtayo ng pader sa pagitan nila. Gayunpaman, sa gitna ng paghatol binigyan sila ng Diyos ng pangako. Genesis 3:15 ang unang propesya tungkol sa pagtubos. Ipinahayag ng Diyos na mula sa supling ng babae ay darating ang isa na dudurog sa ulo ng ahas. Ito ay isang anunsyo ni Hesukristo na kahit na siya ay masugatan sa proseso, ay matatalo ang kaaway minsan at magpakailanman. Mula nang pumasok ang kasalanan sa mundo, may plano na ang Diyos na ibalik ang pakikipag-ugnayan sa tao. Dito makikita natin ang diwa ng katangian ng Diyos. Ang kanyang katarungan ay humihingi ng kahihinatnan, ngunit ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng pagtubos. Pinaghiwalay tayo ng kasalanan, ngunit ang biyaya ng Diyos ay nagsimulang magbukas ng daan pabalik. Ang kasaysayan ng tao ay lubhang nagbago sa pagbagsak. Ang nagsimula bilang isang perpektong mundo ay naging lugar ng pagdurusa, pagsusumikap at kamatayan. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang nilikha na walang pag-asa. Mula sa sandaling iyon, naghihintay ang mundo para sa isang tagapagligtas na magdadala ng pagpapanumbalik. At ang tagapagligtas na iyon ay darating pagkaraan ng maraming siglo. Natuto pa rin ang pangako ng Genesis 3:15. Ngunit ano kaya ang kanyang misyon? Paano mo ibabalik ang nasirang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao? Makikita natin ito sa susunod na punto kung saan matutuklasan natin ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig na nakita sa kasaysayan, ang sakripisyo ni Kristo. Mula nang pumasok ang kasalanan sa mundo, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos. Ang Eden na dating lugar ng komunyon at buhay ay naiwan, ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos na walang pag-asa. Sa buong banal na kasulatan makikita natin kung paano inihanda ng Panginoon ang daan para sa pagtubos. Ang mga propeta ay nagsalita tungkol sa isang Mesyas na darating upang ibalik ang nawala. Sa Isaiah 53:3 tumpak na inilarawan ng propeta ang pagdurusa ng tagapagligtas. Hinamak, nasugatan, at pinahihirapan ng ating mga paglabag. Si Jesus ay hindi na parito sa mundo para lamang turuan tayo kung paano mamuhay ng maayos. Siya ay naparito upang pasanin ang bigat ng kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Ang kanyang misyon ay higit pa sa isang simpleng guro. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa Juan 1:14, makikita natin ang isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa Biblia. Ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ang Diyos mismo ay naging tao, nakaranas ng sakit, tukso at pagsubok, ngunit hindi kailanman nagkasala. Namuhay siya ng isang perpektong buhay dahil isang walang bahid na sakripisyo lamang ang makakabayad sa utang ng kasalanan. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, pinalaya ang mga inaapi, at nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang kanyang pinakalayunin ay ang krus. Sa Mateo 26:39 sa hardin ng Getsemani, makikita natin ang kanyang paghihirap. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito, pero hindi sa gusto ko kundi sa gusto mo. Alam niya kung ano ang haharapin niya, ang parusang nararapat sa atin. Ang paglilitis ay hindi patas, ang hatol ay malupit, ngunit lahat ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Si Jesus ay ipinagkanulo, iniwan, binugbog at sa wakas ay ipinako sa krus. Sa krus hindi lamang siya pisikal na nagdusa, ngunit dinala niya ang bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Sa Juan 19:30, bago siya huminga ng kanyang huling hininga, ipinahayag niya, naganap na. 3 salita na nagpabago sa kasaysayan. Nabayaran ng utang, bukas ang daan pabalik sa Ama. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Kung si Jesus ay nanatili sa libingan, ang kanyang sakripisyo ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan ng pagtubos. Sa 3 araw, siya ay nabuhay, na maguli tinalo ang kamatayan at ipinakita na ang kanyang tagumpay ay buo.
Binubuod ng Juan 3:16 ang diwa ng Ebanghelyo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay hindi isang pribilehiyo para sa iilan, ngunit isang regalo na makukuha ng lahat. Hindi ito tungkol sa ating mga gawa, kundi tungkol sa pagtanggap sa hain ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Binayaran niya ang halaga, ibinalik niya ang nasirang relasyon sa Diyos, at ngayon ang bawat tao ay may pagkakataong makipagkasundo sa Ama. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, si Jesus ay nag-aalok sa atin ng isang bagay na hindi kailanman maibibigay ng mundo: kapatawaran, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ngayon ang malaking tanong ay, ano ang susunod? Kung binayaran na ni Jesus ang halaga, paano matutupad ang huling plano ng Diyos para sa sangkatauhan? Ang sagot ay nasa katuparan ng lahat ng bagay. Ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa krus, ngunit sa maluwalhating pagbabalik ni Kristo. Kapag ganap niyang ibabalik ang paglikha at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ano kaya ang mangyayari sa araw na iyon? Ano ang naghihintay sa atin sa kawalang hanggan? Malalaman natin sa susunod na punto. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay minarkahan ng simula ng pagtubos, ngunit ang kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi pa umabot sa kasukdulan nito. May sukdulang plano ang Diyos, at sa Apokalipsis 21:3 sa Paul, makikita natin ang pinakamaluwalhating pangako. Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, at wala ng kamatayan, o pagdadalamhati, o pagtangis, o kirotman. Maiisip mo ba ang isang mundong walang pagdurusa, walang kawalang katarungan, walang kasalanan? Iyan ang huling hantungan ng lahat ng tinubos ni Kristo. Isasauli ang orihinal na layunin ng Diyos, ngunit sa pagkakataong ito, sa paraang hindi nasisira. Hindi ito magiging isang makalupang hardin tulad ng Eden, ngunit isang bago, perpekto, at walang hanggang nilikha. Gayunpaman, hindi lahat ay makakaranas ng maluwalhating pagpapanumbalik na ito. Sa pahayag 20:15, malinaw ang banal na kasulatan. Ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Dito makikita natin ang isang hindi maikakailan na katotohanan. Magkakaroon ng pangwakas na paghatol. Si Jesus na minsang dumating bilang tagapagligtas ay babalik bilang hukom. Ang pagtitiyaga ng Diyos ay nagbigay ng panahon sa sangkatauhan upang magsisi, ngunit darating ang araw na ang bawat tao ay magbibigay ng pananagutan sa harap ng kanyang trono. Walang sinuman ang makapagbibigay katwiran sa kanilang sariling mga kasalanan sa pamamagitan ng mga dahilan o mabubuting gawa. Tanging ang mga nahugasan na ng dugo ni Kristo ang makakatayo sa araw na iyon. Naisip mo ba ang kaseryosohan ng sandaling ito? Ito ay hindi isang simbolikong babala, ngunit isang espiritual na katotohanan na may walang hanggang kahihinatnan. Ang huling paghuhukom ay ang sandali kung kailan gagawin ng Diyos ang hustisya sa ganap na paraan. Ipinaliwanag ito ni Jesus sa Mateo 20:31-33, kung saan inihambing niya ang sangkatauhan sa mga tupa at kambing. Ang matuwid, ang mga sumunod kay Kristo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga tumanggi sa kaligtasan ay ihihiwalay sa kanyang presensya. Ito ang kasukdulan ng plano ng Diyos, ang katuparan ng lahat ng bagay. Wala nang pagkakataon para sa pagbabago, wala nang pangalawang pagsubok. Ang desisyong ginagawa ng bawat tao sa buhay ang siyang magpapasya sa kanilang walang hanggang tadhana. Hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanan ito. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong pumili, ngunit nasa atin ang pagpili. Para sa mga naniwala kay Jesus, ang kawalang hanggan ay magiging isang bagay na maluwalhati. Sinasabi ng Apokalipsis 22:5 na hindi na magkakaroon ng gabi, sapagkat ang Panginoon ang magiging ating liwanag. Walang sakit, takot o luha. Ito ang magiging buong buhay na lagi nating nakatakdang mabuhay. Ang relasyon sa Diyos ay ganap na maibabalik at tayo ay mananahan sa Kanya magpakailanman. Ngunit sa kabila ng kagalakan ng kawalang hanggan, mayroong isang apurahang katotohanan. Ang panahon ng biyaya ay hindi magiging walang hanggan.
Si Jesus ay babalik at kapag siya ay dumating, ang kapalaran ng bawat tao ay tatatakan. Ang tanong ay hindi kung babalik si Kristo, kundi kung handa ba tayo sa kanyang pagbabalik. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi nagtatapos sa kamatayan at pagdurusa. Ang Diyos ay may maluwalhating wakas para sa mga naglagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya, ngunit ang desisyon ay individual pa rin. Saan ka magpapalipas ng walang hanggan? Sa presensya ng Diyos o hiwalay sa Kanya? Ngayong nalakad na natin ang perpektong plano ng Diyos mula sa Eden hanggang sa kawalang hanggan, may isang huling pag-iisip. Ang pagpili na gagawin mo ngayon ay tutukuyin ang iyong kapalaran magpakailanman. Sa konklusyon, makikita natin ang isang malinaw na panawagan na gumawa ng desisyon ng pananampalataya bago ito maging huli. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng kasaysayan, ipinakita ng Diyos na ang kanyang plano ay perpekto. Sa Eden, nagdisenyo siya ng mundong walang kasalanan o kamatayan, ngunit pinili ng sangkatauhan na sumuway. Sinira ng kasalanan ang pakikipag-isa sa Diyos at nagdulot ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Ngunit siya, sa kanyang walang katapusang pag-ibig, ay mayroon ng plano ng pagtubos. Si Jesus ay dumating sa mundo upang bayaran ang kabayaran para sa ating paghihimagsik na ibalik ang nawalang relasyon. Ang kanyang sakripisyo sa krus ay nagbukas ng daan para sa ating lahat na makipagkasundo sa Diyos. Ito ay hindi tungkol sa relihiyon, ngunit tungkol sa isang tunay na kaugnayan sa lumikha. Ngunit hindi pa tapos ang planong ito. Si Kristo ay babalik at kapag ginawa niya ito, itatatag niya ang kanyang walang hanggang kaharian. Wala ng pagdurusa, wala ng kamatayan, wala ng luha. Ang lahat ay maibabalik sa orihinal na pagiging perpekto. Ngayon, ang malaking tanong ay, saan ka magpapalipas ng walang hanggan? Hindi pinipilit ng Diyos ang sino man na sumunod sa Kanya. Binigyan niya tayo ng kalayaang pumili, ngunit ang pagpiling iyon ay may walang hanggang kahihinatnan. Sa Juan 14 verse 2, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Walang ibang paraan, walang mga shortcut, walang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Ngayon ang oras para gawin ang pinakamahalagang desisyon sa iyong buhay. Kung hindi mo pa naibibigay ang iyong buhay kay Kristo, huwag nang maghintay pa. Hindi garantisado ang bukas. Mahal ka ng Diyos at ginawa niya ang lahat para iligtas ka. Ngunit kailangan mong tumugon sa kanyang tawag. Kung sinusunod mo na si Jesus, ang mensaheng ito ay isang paalala na hindi tayo nabubuhay para sa mundong ito. Ang ating tunay na pagkamamamayan ay nasa langit. Ang mga paghihirap, pagsubok at pagdurusa ay hindi ang katapusan. Bahagi lamang sila ng proseso hanggang sa bumalik si Kristo at itatag ang kanyang kaharian. Ang pananampalataya ay hindi isang lumilipas na damdamin. Ito ay isang malalim na paniniwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Kaya huwag kang susuko. Manatiling matatag sa pananampalataya, mamuhay sa kabanalan, at ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Maraming tao ang hindi pa rin nakakaalam ng plano ng Diyos at maaari kang maging liwanag na gumagabay sa kanila sa katotohanan. Ito ay hindi lamang teolohikong kaalaman. Ito ay isang katotohanan na magbabago sa iyong buhay kung seseryosohin mo ito. Huwag pansinin ang mensaheng ito. Pag-isipan ang iyong narinig ngayon at magpasya kung saan mo gustong magpalipas ng walang hanggan. Ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi. Ngayon oras mo na. Tatanggapin mo ba ang kanyang pag-ibig o tatanggihan ito? Tandaan, ang oras ay tumatakbo at mayroon lamang dalawang destinasyon. Nasa iyo ang pagpipilian. Para patuloy na matuto ng higit pa tungkol sa katotohanan ng Diyos at mapalalim ang iyong pananampalataya, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito at iwanan ang iyong mga saloobin sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyong puso sa mga komento. At huwag ka nang umalis pa dahil may lalabas na inirerekomendang video sa screen para tulungan kang patuloy na lumago sa espiritual. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.